doon po sa issue, kasi nga mas maganda IT expert ang magpaliwanag, pero you can say talaga na doon po sa nangyari nung Martes, hindi dapat mangamba ang publiko na nagkaroon ng third party intervention para dagdagan o bawasan po yung mga boto ng mga kandidato. Ay, wag pong mag-alala ang sambayanan. Ang basihan niyo po yung COMELEC website. Yung pong COMELEC website, doon po every hour, every minute nakikita ng lahat. Pwede niyo po makita yun po. Hanggang ngayon nga, intact yan. So, yung pong naglabas kasi na may suma total, na may ranking, Oh. inuulit ko po, hindi po COMELEC yun. Wala po sa amin. At Okay. hindi po galing sa server namin yung kanilang sinuma total. Galing po yan sa server nila o ng media, halimbawa. Yun po yun, hindi po yun sa amin. Yung sa amin po intact, naka-real time, makikita nyo po mula hanggang ngayon. Kahit hanggang ngayon, yung pong Sige po. ating server, intact Okay. po lahat yun. Sige. Chairman, yung nilabas niyo po na listahan ng mga hindi pa suspendido muna yung proclamation 19 po ito, ano. May timeline po ba tayo sa pagresolba para po maiproklama na yung iba pong mga nanalo na kandidato? Lalo po pagka ang posisyon ng DJ Sir Ted ay congressman, ang congressman po ay mag-a-assume talaga sila by June 30, 12:01 ng tanghali. And therefore, dapat bago man lang magkaroon ng tinatawag na formal assumption, kinakailangan tayo makapag-resolve at matapos na yung kaso upang whether malift o magiging permanent na yung mismong suspension ng proclamation at hindi na mapoproklama yung mismong nanalong kandidato. Kahit naman po sa local candidates, doon sa Okay. 11 pa, Mm-mm. 18 kasi dalawa po doon ang congressional kung di tayo nagkakamali o tatlo ang congressional at ito ay dapat po ma-resolve lahat ng yan bago mag June 30 sapagkat again para maging kongresista ang isang tao kinakailangan may proclamation, merong oath at merong pong assumption to office. Oo. Hanggat wala yung tatlong yan, wala pong miyembro ng House of Representatives. Sige po. So Chairman, yung pong vote buying issues, paano po? Nakatanggap ka ninyo kayo mga 600 plus. Kailan ito mariresolve ba ng mga inyo pong mga natanggap na reklamo? Apo, magtutuloy-tuloy po yan, Sir Ted, kung halimbawa man naproklama yung mismong national candidates, whether senador, kung meron man, o kaya po party list o yung legislative district, magtutuloy-tuloy yan. Subalit yung disqualification case, maaaring hindi na po namin maging basihan sapagkat mawawalan po kami ng jurisdiction pagdating ng June 30. Subalit, hindi po kami nawawalan ng jurisdiction sa election offense o yung kasong kriminal na may isa hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Subalit, pag po ang posisyon, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ay lokal na posisyon, kahit po sila naproklama na o kahit sila nag-a-assume na o nanunungkulan, ay magtutuloy-tuloy po ang disqualification. Pwede po namin silang tanggalin at pwede rin po namin silang kasuhan pa ng kasong kriminal. Sa lawak ng vote buying complaints ngayon, lantaran, Chairman, wala hong nahuli. Meron po naman, Sir Ted, kasi meron po tayong di-disqualify nga na kandidato na kung saan nakitang namimigay na 1,000 piso. Kandidato po yun for congressman at the same time incumbent mayor po dyan sa bandang area ng Quezon. Yan po kasi yung po yung naka-reach sa punto na nagkaroon ng formal na petition na na-file laban po sa kanya. Hindi nga po, pero ito hong warrantless arrest na inyo pong sinasabi, walang nangyayari. Doon sa amin po lantaran eh. Paano po, Chairman? Talagang wala ho, Yes no? po. Yes po, Sir Ted, yun po ang dahilan kung bakit kung napansin ninyo, nag-issue po ang COMELEC ng isang resolusyon. Medyo, wag na po natin sabihin na Opo. nagalit. Pero kasi po, sinabi na namin, napakatagal na, nagbi-briefing, ilang beses nag-meeting, pwede ang warrantless arrest. On the spot, nakikita mo nire-rate, Oo. ay pagkatapos sasabihin mo, pupunta ka pa sa City Hall, sa munisipyo, Okay. kukuha ka ng warrant. So, talaga pong in-emphasize natin po yan sa ating law enforcement authorities. Pwede pong mag-warrantless arrest. Kaya lang po yung kanilang legal service, nag-issue po kasi ng isang kalatas na sinasabi bawal at hindi pwede ang warrantless arrest. Samantala ang saligang batas at ang mga napakadaming desisyon ng Supreme Court ay nagsasabing pwede ang warrantless. Kaya po, yung iba, ayan, na mayagpag, na haba-haba na ng pila, pinapoint out na natin, pinapunta natin, hindi po nila po ipinapa-aresto pa rin. You're talking about the PMP. Yes po, Sir Ted. Oo. That's very unfortunate. Hindi nakipagtulungan ng PMP, so to speak, sa COMELEC dito sa isyong ito. Ayaw po natin banggitin naman na gano'n. Marami naman po nakipagtulungan din sa COMELEC pero meron po talagang certain areas na hindi po na hindi po namin nakita yung direct na pakikipagtulungan po ng kanila po mga puwersa.